We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Good morning, partner! Good morning. Ano yun? May echo? Good morning sa'yo at good morning sa ating mga kapuso. Ngayon ay November 24! Oh, talagang may kodigo pa. Hindi na alam ang mga araw. Basta Friday. Oy, mamaya, partner. May makakapanayam ka, ha? Oo, Bigatin. Bigatin. Hindi ko kinaya. Mamaya makakapanayam natin si Dennis Trillo at Bea Alonzo ng Love Before Sunrise. Yan. Narito na ang mga unang balita. Sa abiso ng DECORP, asahan daw ang pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga consumer dahil sa bagyang pagtaas ng generation charge ngayong November billing. 5.64 per kilowatt hour na ang singil na mas mataas ng 31 centavos kumpara sa generation charge noong Oktubre. Ayon sa DECORP, nakadepende rin sa presyo ng petroleum products at palitan ng piso sa dolyar ang singil sa kuryente. Sa kabila ng pagtaas ng demand sa kuryente ngayong holiday season, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na matatag ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ilang bahay na tatamaan ng konstruksyon ng panibagong tulay sa tabi ng Dawal Bridge sa Dagupan City, giniba na. Sundan sa report ni Russell Simorio. Mga debris na lang ang natira sa 3 bahay na giniba para bigyang daan ang pagpapatuloy ng konstruksyon ng parallel bridge sa Dagupan City. Ayon sa DPWH Region 1 na may sakop sa proyekto, binayaran nila ang mga may-ari ng lupa at bahay na tinamaan ng konstruksyon. Kumpiyansa ang DPWH na wala nang magiging hadlang sa konstruksyon dahil naresolba ang issue sa right-of-way. Malapit na rin yun. Nag-clearing lang kami. Gagawin na yung superstructure eh. Nasa 70% ng tapos ang parallel bridge na mas mataas kumpara sa katabi nitong Dawal Bridge. Umaasa ang mga motorista at residente na mas magiging mabilis ang pagdaan sa lungsod sa oras na matapos ang ginagawang tulay. Malaking bagay na rin po itong mapalitan itong kalsada po. Gumanda po ang bayan po. Para makadaan na po yung mga malalaking sasakyan. Ngayon, hindi nakakadaan yung mga malalaking sasakyan. Natutuwa kami, matatapos na, madali nang matapos. Para magandang daan. Sinimulan noong Pebrero ang konstruksyon ng parallel bridge na alternatibong daan matapos makitaan ng mga bitak ang Dawal Bridge. Plano ring alisin o i-rehabilitate ang Dawal Bridge sa oras na matapos ang ginagawang bagong tulay. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga takaw disgrasyang poste ng kuryente sa ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan, inaayos at inililipat na ng Senpelco. May ulat si Claire Lacanilaw. Nagsagawa ng road widening sa bahagi ng Barangay Banlag, Mangaldan, Pangasinan. Pero hindi inalis ang mga poste ng kuryente. Ngayon, nagiging bahagi na ng kalsada ang mga poste na peligroso sa mga motorista. Sana raw, maalis o mailipat ang mga takaw disgrasya na poste ng kuryente. Dapat nung ginawa yung nag-widening, dapat sinama nila sa planning yan. Dapat tanggalin nila mag-quad. Maraming nadidisgrasya dyan eh. Puspusan na raw ang pagsasaayos at paglilipat ng mga poste ng kuryente na sagabal sa kalsada. Ayon sa Senpelco, patuloy rin ang pagpapatupad ng scheduled power interruption upang bigyang daan ang paglilipat ng poste ng kuryente na maapektuhan sa road widening project ng DPWH. Marami na po tayong nailipat at may mga identified na priority na ililipat po at isa na rin yung Barangay Banlag na nakaplano para mailipat. Ini-schedule lang po natin yung disruption para maiwasan na magkaroon ng prolonged pag-process. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV.
Nakuhanan ng cellphone video ang sabunutan ng dalawang babae sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Lumapit ng ilang bystander para umawat pero hindi nagpatigil ang dalawa hanggang sa umabot ang sabunutan sa gitna ng kalsada. Sa tindi ng sabunutan, halos sumandusay na sa kalsada ang babaeng nakaputi. Ayon sa Barangay Council, nag-ugat sa isang mapanirang post sa social media ang insidente. Wala pang pahayag ang dalawang babae. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit sa Pangasinan, pasok sa kasong cyber libel ang pagpo-post ng malisyoso at paninirang puri laban sa isang individual. Dumarami umano ang ganitong kaso sa probinsya ayon sa PNP. Kakaunting supply ng sibuyas sa Bayambang, Pangasinan na tinaguriang Sibuyas Capital ng Lalawigan nararanasan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa ganitong panahon na papasok na ang buwan ng Desyembre, dapat sana'y marami na ang supply at mababa na ang presyo ng sibuyas sa Bayambang na tinaguriang Sibuyas Capital ng Pangasinan. Pero mas lalo pang tumaas ang presyo nito. Ngayong linggo lang, karagdagang 20 pesos per kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas sa bayan. Sumisipa talaga ang presyo ngayon kasi simple kukunti ang sibuyas na na-harvest ngayon sa bukid. Apektado bang supply ng sibuyas sa bayan matapos ang mga naranasang pag-ulan sa nakalipas na mga buwan? Bunsod nito, nabulok ang karamihan sa mga tanim na sibuyas, dahilan para maapektuhan ang ani ng mga onion grower. Tapos yung mga first harvest ng December, puro nasira. Sa ngayon, karamihan sa mga ibinibentang sibuyas sa bayan nanggagaling pa rin sa mga cold storage facility. Ayon sa Sinag, sasapat ito hanggang sa January 2024. Idagdag pa rito ang inaasahang pagdating ng mga imported na sibuyas. Sa ngayon, nasa 170 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Nasa 120 pesos naman ang puting sibuyas. Samantala, nasa 120 pesos ang kada kilo ng bawang, habang 60 pesos ang kada kilo ng luya. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, patuloy na magdadala ng masamang panahon ngayong araw ang shear line. Ayon sa Pag-asa, apektado niyan ang Aurora, Quezon Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Aklan, Capiz, Northern at Eastern Samar, Dinagat, Surigao Provinces at Davao Oriental. Bukod sa shear line, umiiral naman ang easterly sa Visayas at Mindanao. Hanging amihan sa Northern Luzon at mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Viral ang larawan ng dalawang estudyante ng Ilocos Norte Agricultural College na gumagamit ng dahon ng saging bilang panangga sa init habang papauwi galing sa klase sa Pasukin, Ilocos Norte. Naantig ang damdamin ng mga netizen maging ang mga miyembro ng LGBTQ community kaya't namahagi ang grupo ng 260 rainbow payong para sa mga estudyante. Mainit at walang silong ang dinadaanan ng mga estudyante tuwing papasok at pauwi mula sa kanilang paaralan. Kaya't laking tuwa at pasasalamat nila sa maagang pamaskong handog. Robot teacher at iba pang klase ng imbensyon na gawa ng ilang estudyante ibinida sa Ilocos Norte. Silipin sa report. Sino ba naman ang hindi mapapasabay sa pag-exercise dahil sa napaka-cute na robot teacher na ito? Mas kilala sa tawag na RoboNova ang robot. Bukod sa basic exercises, nakakapagsalita rin ito. Ang grade 11 students na sina Nadine at Aryan ang nakaimbento ng program kay RoboNova. Bukod sa robot teacher, naimbento rin ng mga estudyante ang hydroponics na kayang mag-detect ng source of light at pH level ng tubig. Marami pa po akong ideas na gustong i-implement sa ating community po soon. Diba po pag nakakakita tayo ng robot, syempre mas na-excite po tayo. So that's why may interest for robotics na-engage po dahil sa kay coach po. Robotics is one of the most demanding industry nowadays. Tampok din sa kanilang imbensyon ang robot crane na si Victoria. Kayang makatukoy at makamemorize ng kulay na pupulutin nito.
Samantala, nanalo naman ng silver medal sa World Robot Games ang Trashbot, isang basurahan na mayroong automatic motion sensor. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament, kasado na. Narito ang report. Kasado na ang Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament matapos ang bakbakan sa elimination round nang ibabaw ang Mapua Cardinals sa standing na may 15 wins at 3 losses. Rank 2 ang LPU Pirates na may 13-5 record. Third ang San Beda Red Lions sa 11-6 standing at pang-apat ang Benil Blazers na may 11 wins at 7 losses. Kaya tiyak na aabangan ang mas matitinding bakbakan sa court sa semifinals. Samantala, abangan mamaya San Sebastian Golden Stags laban sa Arellano Chiefs at San Beda Red Lions kontra Letran Knights 1:30 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Pagalingan sa pagtitimpla ng kape, tampok sa Coffee Festival ng Ilocos Sur. Tunghayan sa report. Amoy pa lang magigising ka na sa bango ng mga timplang kape sa ginanap na Coffee Festival sa Ilocos Sur. Kape na rin lang ang pinag-uusapan, ito ang naging kompetisyon ng mga Ilocano. Ang pagtimpla ng kape na magsisimula pa sa coffee beans. Isa sa nakilahok ang 24 anyos na si Mike Bernardo mula Alilim, Ilocos Sur. Anya namamasukan siya bilang barista sa isang coffee shop dahilan kaya natutong magtimpla ng iba't ibang kape. First, complex. Meron siyang body, fruity, sweetness, then acidity. Which is yun yung kinukuha natin sa brewing para maging balance yung lasa niya. Ang labanan, ang pinakamasarap na timpla ng kape. Si Mike pasok agad sa finals. Batid daw ng provincial government at mga negosyante na malaki ang potensyal ng coffee industry sa lalawigan at malaking tulong daw ang promosyon upang mapaunlad ang industriya. Actually, malaki ang potensyal ng Robusta. Hindi lang dito sa Ilocos, sa ibang pang region ng Pilipinas. Pero ngayon kasi yung ina-eye natin ngayon isang Ilocos dahil maganda talaga yung quality na naibigay nila. Ang upland municipalities gaya ng Gregorio del Pilar at Sigay ang producer ng kape sa Ilocos Sur na makaulit na rin ginawaran ng parangal na may pinakamagandang kalidad ng kape sa buong bansa. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Lumang bahay sa Bawang La Union, ginawang art gallery. Ating dayuhin sa report. Sa kanyang pagkahilig sa sining, ito ang nagtulak sa local artist na si Cesar para gawing mini art gallery ang kanilang lumang bahay sa Bawang La Union. Bahay pa raw ito ng kanilang mga ninuno, na ngayon ay nabibigyan ng panibagong buhay at kulay. Kakaiba ang ambience sa lugar, lalo't may cafe on the side ang gallery. Bukas ito sa mga art enthusiast o sa mga gusto lang mag-food trip. Sa San Fernando City, La Union naman, pwedeng dayuhin ng mga photography enthusiast ang 250-year-old church ruins na Pindangan Ruins kung tawagin. Kakaiba raw ang appeal nito sa lente, na parang nag-time travel ka sa panahon ng Kastila. 1764 nang ipatayo ito ng mga prayle. Bukas sa publiko ang Pindangan Ruins, ngunit mahigpit na pinapanatili ang kalinisan sa lugar. Gab De Luna para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Makikisaya sina Bea Alonzo at Dennis Trillo sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kapuso, araw-araw nating tinututukan ang Love Before Sunrise dahil sa exceptional na drama series nito at kabang-abang din ang mga top caliber characters. And this morning, kasama natin ang tinaguriang the pillar of this generation's drama series, Bea Alonzo and Dennis Trillo. Hi, mga kapuso! Mga kapuso, good morning sa inyong lahat. Welcome back, Dennis and Bea. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good to be back. Yes.
Congratulations! Napaka-successful ng Love Before Sunrise. Talaga bang in-expect nyo na ganito yung magiging result ng ating mga Kapuso viewers? Bea? Well, I'm happy dun sa reception, no? Pero syempre every time naman gumagawa ka ng proyekto, hindi yun yung, syempre bonus yun na maraming makaka-appreciate. Pero first and foremost, I think yung drive o yung inspiration na yung nanggagaling dun sa ganda ng material na ginagawa mo. So I'm very happy na nire-receive siya ng maayos ng mga tao. Dennis! Ako naman, ako hindi ako masyado nag-expect talaga sa mga bagay, kahit sa anong bagay pa. Lalo na dito sa show kasi gusto ko i-enjoy siya ng sobra. Ayokong ma-pressure dahil dun sa mga magiging expectations din ng mga tao. So, para maiwasan yung gano'n, i-enjoy ko yung pagtatrabaho. So, pag pinanood siya ng mga tao at nagustuhan, hindi ko sinabi ni Bea, parang bonus na rin. Stella and Atom. Nako, talagang sabi nga nila, tutok na tutok sila sa punchline. Lalo na yung sinabi daw na, pagod na tayong dalawa. Nararamdaman nyo ba pag binabanggit nyo daw yung lines na yun? Pagod na tayong dalawa. Stella? Oo. Ramdam na ramdam. Hindi, siguro kasi, parang, I'm sure lahat naman tayo may ganun parang meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay that we get tired of. Something na parang cycle lang ba sa buhay natin, paulit-ulit natin pinagdadaanan hanggang hindi tayo natututo. I guess it goes well with yung dun sa characterization ko. And syempre, kahit yung sa physicalization ba, kahit nung time na ginagawa namin, medyo late na rin. So parang naka-draw ako ng inspiration doon. Dennis, pag sinasabi mo, pagod na tayong dalawa. Oo, nakaka-relate dahil syempre lahat tayo na-experience na yun, di ba? Pero ang importante dyan, kahit gaano ka pa kapagod, pag gusto mo talaga isang bagay, dapat huwag ka talagang susuko, di ba? Kasi gusto mo yun kaya gawin mo lahat para matupad yung goal mo, ano yung gusto mo talaga makuha. Oo. Sino daw kina Atom at Stella ang bibigay na sa relationship, susuko na sa relationship? Yan ang dapat nilang abangan. Oo, kung sino mas matinding kapit. Yes. Oo, pero sa karakter nyo talaga, nakaka-relate din ba kayo? Oo naman, lagi ko sinasabi sa interviews na for my character to be organic, kailangan nanggagaling ka rin sa place of truth. So, syempre yung mga ginagawa mong eksena, kailangan hango din sa naramdaman mo sa totoong buhay. Maaaring ina-approximate mo lang, maaaring hindi siya exactly the same. Pero somehow, na-approximate mo na parang naramdaman ko na to and then i-apply mo dun sa ginagawa mo. Buhay. Same siguro with Dennis din. Oo, same. Kasi lalo na maganda yung pagkakasulat ng mga characters dun sa kwento. Kaya ramdam mo yung pagka-human ng bawat isa. Kaya talagang makaka-relate ka dun sa mga experiences na nangyayari sa buhay nila. Masaya man o malungkot. Speaking of nakaka-relate, ano ba yung parang kaparehas ni Stella kay Bea, kaparehas ni Dennis kay Atom? Ano yung similarities nila? Ako, yung pagiging family-oriented ni Stella. Kasi ako, mapagmahal din ako sa pamilya ko. Pareho kaming breadwinner and pareha kaming, sa tingin ko nga, ang zodiac sign din ni Stella, kagaya ko, libre. Kasi ang tagal niya bago magdesisyon, like, bago naging sila ni Atom, it took time. So, sa tingin ko ganun siya, bago siya tumaya sa isang bagay, pag-iisipan niya na maraming beses. Pero pag tumaya siya, tataya siya ng buong buo. How about Atom kay Dennis sa totoong buhay? Nakaka-relate din, dahil siguro isang characteristic ni Atom doon, magaling siya mag-manifest ng mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay niya. So, ako, parang ganun din ako. So, nakikita ko ganun yung similarity sa nila. Okay. At ito, maiba lang ako ng tanong kasi malapit na ang Christmas. Anong plans niyo for Christmas? Kami, exciting kasi first time namin hindi magki-Christmas dito sa Pilipinas. Try namin mag-Christmas sa ibang bansa. Kasama rin yung buong pamilya. So, yun. Oo, ako din baka, dito yung Pasko, definitely, kasama ko yung pamilya ko. Pero after Christmas, meron kasi kaming 2 destinations na pinag-iisipan kung saan. So baka doon kami mag-New Year. Kasama ko yung
mama ko and kay stepdad ko at si Go. Oo, sorry congratulations pala yung sa residency status. Thank you so much. Na-news din namin yun. And lastly, please invite our Kapuso viewers na support yung Love Before Sunrise and saan kayo pwedeng i-follow ng inyong fans? Mga Kapuso, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa Love Before Sunrise. Sana po tuloy-tuloy lang po ang pagtutok at 8:50 p.m. sa GMA Primetime. And of course, stream on You anytime, anywhere. Okay. Ayun, mga Kapuso, abangan niyo po Love Before Sunrise. Baybayan niyo Lunes hanggang Biyernes sa GMA Primetime at mapapanood niyo yan anytime, anywhere. Sa kahit na anong device, kung i-download niyo lang ang View app. Maraming salamat, Bea at Dennis. Ingat kayo palagi. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Building-size balloons agaw pansin sa Thanksgiving celebration sa New York City. Tunghayan sa Globalita. Bilang paghanda sa annual Thanksgiving Day sa Amerika, mga building-size balloons ang ikinasa sa New York City. Tulong-tulong ang mga organizer para sa itinuturing na malaking holiday sa US. Bahagi ang Thanksgiving ng kanilang tradisyon mula pa raw noong 1621 bilang pasasalamat sa masaganang ani. Bukod sa parade at street party, inaabangan din ang Black Friday sale sa Amerika. Sa Japan, mga alagang aso at pusa naman ang bida sa kanilang Coming of Age Festival for Children. Sa Sama Shrine, agaw pansin ang grupo ng Shiba Inu dogs na nakasuot ng kimono, isang traditional Japanese clothing. Dito, sabay-sabay silang binigyan ng blessing. Ritual ang Chi-Go-san o 357 years of age sa mga bata sa Japan na ginagawa na rin para sa kanilang mga alaga dahil anak na ang turing nila sa mga ito. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mateo Gudicelli, Christmas wish ang magka-baby na sila ni Sarah Geronimo. Tunghayan sa report. Handang-handa na raw ang aktor na si Mateo Gudicelli na gawin ang isa sa pinakaimportanteng role sa pamilya, ang maging tatay. Ito ang kanyang pahayag sa media interview para sa Metro Manila Film Festival movie na Penduko. Ayon sa Penduko actor, matagal na nilang pinag-uusapan ng asawang si Sarah Geronimo ang pagbuo ng pamilya. Kaya sa darating na Pasko, ang pelikula raw na ito ang handog niya sa bawat pamilya. Napapanood din si Mateo sa TV action series na Black Rider, gabi-gabi sa GMA Prime. May ibinuking si Yasmin Curdy tungkol kina Dion Ignacio, River Cruz at iba pang Sparkle Stars. Sa isang event, hindi pinalampas ng award-winning actress ang pakikipagkulitan niya sa kanyang mga kapwa-artista. Binigla niya ang mga ito sa kanyang pa-phone read challenge. Kamakailan din, may pa-reveal si Yasmin sa kanilang upcoming second baby ngayong 2024. Subaybayan si Yasmin sa ongoing GMA action suspense drama series na The Missing Husband. Mula Lunes hanggang Biyernes, 4:05 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Naglalakihang Christmas display sa Carmona, Cavite, patok sa mga residente at bisita. Silipin sa report. Makulay, nagniningning at talaga namang masarap sa paningin ng mga Christmas installation sa Carmona, Cavite. And for today's video, bida ang mga reindeer, candy canes hanggang sa mga naglalakihang regalo. Ramdam na ramdam ang Pasko sa plaza, kaya nga pamilya at magkakaibigan, todo sa pagpapapicture sa Christmas displays. Mala prinsesa ang dating sa karuwahe ni Cinderella at ang hardin, hitik sa dekorasyon ng naglalakihang bulaklak at LED lights. Nakakamula din siya ng difference kasi nakikita mo yung mga ibang tao na ang saya-saya kasama yung mga pamilya nila. Sobrang ganda tsaka napaka buhay na buhay, kumbaga. Sarap sarap puntahan, kumbaga. Nakakainganyo. Star ng Christmas Village nila ang higanteng Christmas tree na tagtad ng Christmas light. Sa ibang probinsya gaya sa San Jose Occidental, Mindoro, hindi rin tinipid ang Christmas pailaw sa bayan. Ultimo Pandurukan Bridge, pinakislap ng makukulay na LED lights. Kaya ang mga motorista nawiwiling bumagta sa tulay.
Agaw pansin kahit mga lamppost lanterns na nakakadagdag ningning sa kalye. Gabi-gabi na yang masisilayan ng mga turista at residente hanggang sa Enero. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Sometimes we need to remind ourselves that thankfulness is indeed a virtue. By William Bennett, an American politician and former Secretary of Education. Thankfulness. So hindi lang pala patience is a virtue. Thankfulness is indeed a virtue. Oo, dapat maging thankful. Maraming salamat at meron tayong emosyon sa araw-araw. Umiiyak, natutuwa, tumatawa, nalulungkot. Ibig sabihin, buhay pa tayo. Natutulala. Natutulala. Mga emosyon lahat yun eh. Diba? Ay, gusto rin natin pasalamatan yung mga kapuso natin na laging nanonood sa Mornings with GMA Regional TV. Kayo po ang lakas at inspirasyon po namin. Yan. Bakit ka umiiyak? Kayo po. Diba? Dahil patuloy po kaming naghahatid ng mga balitang napapanahon. Oo. Yan, partner. Nako, sa mga kapuso nating pabiyahe na mamaya o babiyahe pa lang. Uy, long weekend! Po. At saka enjoy ang pamamasyal at ang long weekend. Long weekend kasi sa 27, on Monday. Holiday. Oo. Kasi yun dapat yung 30. Oo. Mga kapuso, 31 days na lang. Akalain mo, 31 na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.